Isang gabing maulan, mag-isa si Sarah sa kanyang lumang bahay na puno ng ingay mula sa mga kahoy na sahig. Humahagulgol ang hangin sa labas at malakas na humahampas ang ulan sa mga bintana. Para malibang ang sarili, naisipan niyang linisin ang attic, isang lugar na madalas niyang iniiwasan. Puno ito ng mga alikabok na gamit at nakakalimutang alaala. Habang nag-aayos ng mga kahon, nakakita siya ng isang lumang diary na balot ng balat. Ang mga pahina nito ay dilaw na sa katandaan. Dahil sa kanyang pagkausisa, sinimulan niyang basahin ito. Ang diary ay pagmamay-ari ni Emily, isang batang babae na nanirahan sa bahay higit isang siglo na ang nakalilipas. Habang nagbabasa si Sarah, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Ang mga entry ay tungkol sa mga karanasan ni Emily sa isang masamang espiritu na nagmumulto sa attic. Ayon kay Emily, lumalabas ang espiritu tuwing gabi, may mga matang pula na nagliliyab sa dilim. Biglang natapos ang mga entry, na nagsasabing naririnig na ni Emily ang mga yabag ng espiritu na papalapit. Isang biglaang kalabog mula sa ibaba ang nagpagulat kay Sarah mula sa kanyang pagbabasa. Nanginginig ang puso, kinuha niya ang flashlight at dahan-daang bumaba. Tumawag siya, ngunit walang sumagot. Tahimik na tahimik ang bahay maliban sa bagyo sa labas. Nang marating niya ang huling hakbang, kumurap ang mga ilaw at sa katuluyang namatay, nagbigay ng dilim sa buong bahay. Nangangako si Sarah para sa kanyang telepono, gamit ang mahinang ilaw nito upang maglakad. Nakita niyang bukas ang pinto, kahit sigurado siyang isinara at inilock niya ito. Lumapit siya nang maramdaman ang malamig na hangin sa kanyang batok at marinig ang mahinang bulong, "Umalis ka na." Lumingon siya, ngunit walang tao. Sa takot, tumakbo siya patungo sa pinto upang isara ito. Habang ginagawa ito, nakita niya ang isang figure sa ulan, may mga matang pulang nagliliyab, tulad ng nasa diary ni Emily. Natigilan siya sa takot, napatres at natamba. Nang tignan niya ulit, wala na ang figure. Kinabukasan, hamupa na ang bagyo, ngunit alam ni Sarah na hindi na siya maaaring manatili sa bahay. Ipinakit niya ang kanyang mga gamit at umalis, iniwan ang diary. Habang papalayo siya, sinulyapan niya ang salamin at nakita ang bintana ng attic. Nakatayo doon ang isang figure, may mga matang pulang nagliliyab, na pinapanood siyang umalis.